23 tayo ngayon. Nagtatrabaho pa tayo. Talagang para sa bayan. Alright. Ang sinasabi natin, yung mga project, tapusin nyo, saka namin babayaran. Yan Ang nga, Mr. sinasabi Chair. yung 100 billion, hindi kayo inapruban. Dahil hindi nyo tinatapos ang proyekto. Tapos na po That's siya, the reason Mr. Chair. why. Mr. Chairman, this has been so for so many years. Ganyan ang policy ng NGCP. Yeah. And that they are in violation. At ina-abuse po nila yung authority that was given to this committee. As a matter of fact, Mr. Chairman, yung pong napakasimple ng tinatanong natin sa kanila. Tapusin nyo project, maging use and useful siya, ma-commission siya, then, the taong bayan, babayaran yan. Yeah. Yung Mr. tanong Chair. simple. Honorable- Now, Yes. ang Yeah, tanong, Mr. Mr. Chair. Chairman, why did the ERC decided, the majority, ilan ba majority nyo? Tatlo? Yes. They have decided Three na out of isama as spent or isama yung mga project na hindi tapos, isama doon po sa babayaran ng taong bayan. Thank you. Yun ang ating tinatanong dito, Mr. Chairman. Mr. Chairman. So I think the Honorable Dan Fernandez is still going back. We understand that the CAPEX, no, we will have to really go straight to the point. And the Yes, answer po. really is it So in other words, parang ganito to mga kababayan sa mga members of this committee. Parang yung project na ginagawa po ng NGCP, hindi pa po nagagamit, hindi pa siya useful, hindi pa siya commission, hindi pa natin makikita na siya efficient dahil hindi pa siya tapos, sinisigil na natin sa taong bayan. At ito po ang mali sa ginagawang desisyon ng ERC. But I know that Mona Lisa and Chairman Mona Lisa and Commissioner Maceda dissented. And as a matter of fact, kung titingnan mo yung kanilang desisyon from 173 billion na magiging opening RAB for port regulatory period that was submitted by them, it's much lower than the RAAC or the Royal Asia Appraisal Company that conducted the appraising of all these properties. Dahil sila 173 billion, kayo sa inyong appraise is 162 billion. Am I right? With respect to the CAPEX, Mr. Chair, so that we don't get Yes, CAPEX lang. confused po. Opo. In the CAPEX, actually, the independent consultants recommended a CAPEX of only 24.9 billion, Mr. Chair. So, CAPEX? opo, CAPEX po, 24.9 billion. So, but I think the numbers referred to are the CAPEX adopted by the majority, which is 179.3 billion for 2016 for 2022. Yun po yung Ang malaki inadap pong po ng difference majority, is 179.3. are you sure? Opo. Dun sa final determination. 179. But Apa. according sa consultant nyo na nag-appraise ng mga property that will be used on the opening RAB of the fourth regulatory period ay magkano? Let me check, Mr. Chair, kung ano po yung sa opening RAB. Ibang values po kasi yung sa opening RAB at dun sa CAPEX. Oh, yes. We'll check po. Kasi pumapatak dito sa record ko that the initial determination or the partial initial determination na pinos nyo for the opening RAB, closing and opening RAB is 173.41 billion. Ito'y tumaas ng 196.60 billion para doon sa final determination. Let me confirm those numbers, Mr. Chair. Yun sa building blocks po kasi yung... Yes, kasi kung itong partial initial determination was 173.41 billion. So ngayon, ang tanong ko, anong pinagbabasihan ng desisyon noong pagtaas ng almost 23 billion citing that those project was considered spent na parang sinasabi natin na ano na yan, kasama na yan sa computation. Don't you think that this is wrong and highly immoral na hindi pa nagagawa yung mga project, hindi pa siya nako-consume, hindi pa siya napapatunayang efficient, binabayaran na siya ng taong bayan?
Yun po yung main difference po namin ng majority, Mr. Correct. Chair. As far as the minority is concerned, only the capex amounts that resulted in actual assets. Hindi pa po kasi mo siya mabubook talaga as assets unless Correct. buo na po yung project eh. So, that's our stand. Yes. And the majority po, the stand of the majority, at least in the draft final determination, is that basta nagastosan na ni NGCP, pwede na po niya Hindi pa pwede yun, Mr. Chairman. Hindi pa pwedeng nagastosan na ng NGCP yung proyekto na hindi naman natin nagagamit yung pinoproduce nilang energy, kinakarga na ng taong bayan. Saan ka naman nakakita na ang tollway ginagawa, pero binabayaran ng tao? That is absurd. That is highly immoral. Did the NGCP applied for this application? I mean, have they applied that these projects that are not yet used and useful be considered as part of the RAB? Actually, Mr. Chair, yes, they did. In fact, the total value for CAPEX applied for by NGCP was 214.6 billion pesos. Okay, NGC, why did you apply for this project that are not yet used and useful? There is a universal application that all regulated entity must not charge the consumer with the properties or assets that are not yet used and useful or consumed or not have been found to be efficient yet. Mr. Chair, begging your indulgence po for the explanation. Yes, go Actually, historically, thank you, Mr. Chair. Historically po, the ERC has allowed us on an as-spent basis. Unlike po kasi an ordinary small value good that you pay before you use, these are large infrastructure capital expenditure projects po. Like an ordinary contractor po, pag nagbabayad tayo paggawa po ng bahay, hindi po yan sisingilin ng contractor at the end of the period. Attorney. Yes, Mr. You're Chair. talking If- about historical, no? Yes po. And that's the reason why we're here. Yes, we need Mr. to Chair. correct Yes, the and- wrong that was done Yes, by Mr. a Chair. public utility Yes. na katulad ng NGCP that was given the power as a concessionaire. The utmost priority is the least cost manner, no? Actually, in Mr. accordance Chair, with the EPIRA law. if Now, I ang may sinasabi explain mo, po. iba yung sinasabi mo na contractor. Yes, Mr. Chair, if I Ang may sinasabi explain po. natin dito, hindi pa, Attorney Cynthia, hindi pa tapos yung project. Yes, Mr. Chair, if I may I-charge explain. na natin sa taong bayan. If I may Nanginginig explain, tayo. And that's Mr. the reason, Chair. okay. And that's the reason why I interrupted you. Yes po. Kasi ang sinasabi mo, historically, ganun ang ginagawa. Yes po. Mona Lisa, is this true? I will have to differ, Mr. Chair, because historically, if the resets were done Yes. prior to the period, then you allow those amounts. Correct. But the difference is for this particular reset that we're doing, because there was no reset that Yes, tama. that has happened, you cannot do a forecast. Yun nga po yung main difference namin dito. Kaya po ang ni-review namin historical period. And again, Mr. Chair, I'm speaking for the minority kasi Yes, nga po, I know. I understand. hiwalay. But that's why we cannot do an as-spent approach. Kasi po, alam na natin yung actual na ginastos, alam na natin kung alin yung projects na nagawa lang during that period. How can we still allow an as-spent approach? Hindi mo na yun makokorrect later. Kasi po, dati po, allow mo yung forecast, then you do an annual verification. Ginastos mo ba talaga yung sinabi mong ginastos for this year? Nabuo mo ba yung projects na sabi mong bubuin mo for this year? Pag hindi, may adjustment po yon on an annual Correct. basis. But that cannot be done now. Okay, Kasi po naintindihan ko tapos yan, na. Mona Lisa. Thank you so, very much. Sa desisyon nyo, nagbotohan kayo dito. So, ano naging boto? 3-2 po, Mr. So, kayo ang bumoto na hindi nyo pinapayagan na yung mga proyekto na hindi pa tapos ay mapasama doon sa asset na kung saan regulatory asset base para mapasama doon sa opening RAB para sa port regulatory period. And this entails almost 25 billion na additional para po doon sa ating CAPEX. At kapag nagdagdag tayo ng 25 billion sa CAPEX, magagalaw ang weighted average cost of capital na 10.3. Am I correct? Kasi Magagalaw po yung magagalaw siya. product. Kasi multiplier po si WAC dun sa Of course. ano. And that's the reason why
ano ako dito, medyo wary ako doon sa sitwasyon because you have said a while ago that our final determination, which will be released on January 2025, days from now, will be 10.3. Yung WAC po, wala naman po masyadong issue, but we do have, in the commission, we Pero, do have an issue Mona, on the CAPEX po. Dahil nga nadagdagan yung inyong CAPEX ng 25 billion dahil sinama natin yung mga proyekto na hindi tapos, nasisingilin sa taong bayan. So, yung WAC talaga magiging 10.3. So, para mabawasan ang 10.3, I think we need to consider the evaluation or appraisal of the two consultants that were hired by the ERC. Yung NCL saka Mr. Chairman, I think we need to invite the Royal Asia Appraisal and also the NCL in the next hearing. And at the same time, I like to invite those who have voted against this measure. Especially bakit kinonsider nila na yung CAPEX na hindi pa tapos yung mga project ay kailangan ng bayaran ng ating mga kababayan. Okay. So why they we take voted note of on that, this? Okay? Comsec, please take note of the request of the Honorable Dan Fernandez. So, they should be invited in the next hearing. You may proceed, Honorable Dan Fernandez. So in other words, Mr. Chairman, I want to show you a slide, no? Before that slide, Honorable Dan Fernandez. Isang ano lang to, isang slide lang. Before Yeah, that, okay. 2 seconds lang. NGCP. Thank you were very trying much. to say something. Yeah. I'll make you finish. Thank you, Mr. Chair, very much. Ano po yung gusto niyo sabihin bago po yung slide niyo, Honorable Dan? Yung sinabi po ni Chair Mona is absolutely correct. There was a regulatory delay in the review of our fourth and fifth regulatory reset process. Now, dapat po nag-umpisa yung review na yan for the fourth reg in 2014 or thereabouts, pero hindi po nagawa. Under the credit of Chair Mona talagang in-expedite na yon. However, the rules in place at that time po were may particular rules po na sinasabi tayo na pinapayagan po ang NGCP na ganun po yung regulatory framework na unti-unti pong sinisingil para hindi po mabulunan ng consumer pagdating sa dulo at bulto na po yung babayaran para sa mga proyekto. Number one po yun. Pangalawa po, kada proyekto po namin, ina-apply po namin sa ERC at kasama po doon yung ganong klaseng framework. Pangatlo po, yung pagbabago ng mga rules na minention po ni Chair Mona, that's a rule setting issue, that was done after the expenditures were incurred. So nung panahon po patuloy ho ang trabaho ng NGCP bagamat wala ho kaming regulatory reset process. Ang sinundan ho namin yung huling approved rules na wala ho kaming choice kasi nga po hindi po naumpisahan yung pagpataw ng bagong rules. Kaya po ginamit namin yung dating rules at humingi po kami ng interim revenue scheme para ho patuloy yung trabaho ng NGCP. Kung hindi po namin ginawa yon, ang mangyayari ho, wala hong magiging magpapatakbo ho sa negosyo. Kaya again po, it is what it is. Nag-delay na po talaga ng almost more than 10 years, around 10 years ang regulatory reset process. Kaya naman ho, nagkakaroon ho ng usapan sa ERC at tine-threshold ho namin yung position nila. At of course, NGCP rin po, meron rin kaming posisyon na sinunod lang ho namin yung mga regulasyon na in place at that time. And ang position ho namin, the retroactive application of the rules after the expenditures were made may not be fair on the business po. ERC Malata. Because I think she's talking about, they were just following. She was, basically what she was saying, NGCP was saying was, they were just following what the rules dictated. So please respond. Sige po. Baka po,
I will explain po the reasoning of ERC. The regulatory reset rules po apply for a particular regulatory period. Paglampas po nung regulatory period na yon, meron talagang Actual. vacuum in the law. Kasi po, hindi na siya dapat talaga nag-a-apply doon. That's why when we issued in 2022 the rules that will apply for that period wherein wala pong naging rules, sabi namin, tapos na yan, we will apply the historical cost. Na may record naman po yung commission, may record din naman pong sinubmit si NGCP. So hindi po, para sa amin, hindi po ito issue ng retroactive rate making because there were no, or retroactive rule making or rate making kasi nga po, klaro na ang regulatory period may specific set of rules po siya. Ngayon, tama naman po din yung punto ni NGCP na hindi po kasi naglabas yung ERC ng rules po dati. Tama po yon. Kaya lang po, sabi na nga rin po, we are where we are, kaya po gawin na lang natin kung ano po yung kaya po nating gawin ngayon. Pero dun sa punto po na sinusunod lang po yung, kahit po sundan natin yung punto nila na sinusunod lang nila yung dating rules, meron din po tayong listahan ng mga projects na dapat ay nakasama na-complete nung third RP kasi po at sinisingil na sa atin na hindi pa rin po nakompleto.